Magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng Aklat ng Mga Hukom at ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol kina Ehud at Shankar. Si Ehud ang pangalawang hukom at noong huling beses ay pinag-aralan natin ang tungkol sa unang hukom na ang pangalan ay Othniel, ang pangalawang hukom si Ehud at ang pangatlo ay si Shankar. At ang ating pangunahing sipi ay mula talata 12 hanggang talata 31, ngunit hanggang talata 15 lamang ang ating nabasa. Dahil magkakasama tayo sa pamamagitan niyang mensahe. At nagsisimula ito sa, ngayon, ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sa mga oras na ito, sawang-sawa ka na bang marinig ito? Paulit-ulit mo itong maririnig ng madalas at isipin mo na lang kung paano. Sa pangalawang pagkakataon, nakita sila ng Diyos. Nagsasawa na tayo sa pakikinig na lang sa kanila, pero nangyayari naman talaga. At hindi ka panipaniwala. Ngunit ang salita rito muli ay azar sa Hebreo na nangangahulugang dagdagan o dagdagan. Kaya hindi na lang ulit yung dati. Lumalakas ang intensidad. At ang kasalanan ay lalong lumalala ng lumalala sa bawat pagkakataon. Kaya paulit-ulit niya pa rin sinasabi. Kaya anong problema sa pagkakataong ito? Anong problema? Ang problema, sabi nito, kaya't pinalakas ng Panginoon si Eglon ang hari ng Moab laban sa kanyang pamamahala dahil gumawa sila ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At tinipon niya ang kanyang sarili, ang mga anak ni Amon at ni Amalek, at siya'y humayo at sinalakay ang Israel at kanilang sinakop ang lungsod ng mga bomba. Ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na hari ng Moab ng 18 taon. Natatandaan mo ba noong huling namatay ang Kristiyano? Gaano katagal? 8 taon. Ngayon, sa pagkakataong ito, 18 taon na. Okay? Gaano katagal sa tingin mo ang pagkakataong ito? Hindi ito masyadong sumusunod sa isang padron. Marahil ay mas matagal pa. Bakit? Maaari ba itong maging may kaugnayan hanggang sa lawak ng kanilang mga kasalanan? Malaman. Aba, sa pagkakataong ito ay nagkaroon sila ng bagong problema. Dati, ibang hari ito. Ngayon, hari na ng Moab na nakiisa sa puwersa ng Amon at Amalek. Nalaman natin na lahat ng ito ay mga inapo ng Genesis 7-4. Si Esau, mga inapo ni Naham, Ismael at Esau, lahat ay magkakasama rito, tama ba? Ngayon, mayroon din ba tayong ganitong uri ng problema? Ano ang problema ito? Meron silang inaangkin na naniniwala sila sa Diyos, ngunit patuloy na lumilitaw ang mga problema. Akala nila namumuhay sila bilang isang mananampalataya, bilang isang santo. Ngunit ngayon ay labis silang nahihiya. Bakit? Nakakahiya na hindi man lang nila talaga masabi sa mga kalapit nilang bansa, kahit alam naman nila. Bakit? Sapagkat ang mga banal at hinirang na bayang ito ng Diyos na dapat sana'y pinoprotektahan ng Diyos ay nahihiya, pinamumunuan ng mga pinakamababang tao. Ito ang mga taong sinabi ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa aking kapulungan, sa aking pangkalahatang asembleya ng mga anak ng Diyos. Balikan natin ang Deuteronomio 23 talata 3. Sinasabi sa Deuteronomio 23 talata 3, sinasabi sa Deuteronomio 23 talata 3 na walang Amonita o Moabita ang papasok sa kapulungan ng Pangnoon. Walang sinuman sa kanilang mga inapo, kahit hanggang sa ikasampung henerasyon, ang makakapasok sa kapulungan ng Panginoon. Ito ang mga taong iyon, ang mga Amonita, ang mga taong isinumpa ng Diyos. At sinabi niya, hindi ka kailanmang makakapasok sa kapulungan ng Diyos. Ngunit noon, ngayon, ang mga Israelita ay pinamumunuan nila. Isang malaking kahihiyan. Exodo, Kabanata 17, mga talata 13 at 14.
Kaya't tinalo ni Josue ang mga Amalekita at ang mga tao nito gamit ang talim ng tabak. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito sa isang aklat na pinakaalala at iyong sabiin kay Joshua na aking lubos na papawiin ang alaala ni Amalek sa silong ng langit. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa Amalek. At ano ang nangyayari? Ang mga taong ito na sinabi ng Diyos ay buburahin ko sa alaala. Lumilibat, kayong lahat ay mga Israelita. Ang mga Moabita ay mga inapo ni Esau. Ang mga Israelita ay mga inapo ni Jacob. Ano ang biyayang natanggap ni Jacob? Ang iyong ina ay nasa ilalim ng iyong paglilingkod. Pero ano ang kabaliktaran? Ano ang pangakong ibinigay sa atin ng Diyos? Malalampasan mo ang makasalanang mundo. Ang mga anak ng Diyos ay magiging leyon at asin ng sanlibutan ito. Pero parang ganun na rin ang pagiging pinag-usig, inalipin sa pag-iisip o sa espiritual ng mga kaisipan ng mundo. At saka, ano nangyari? Talatang 13. At siya'y nagtipon sa mga anak ni Amon at ni Amalek at siya'y yumaon at binigyan niya siya ng kanyang langis. At saka siya nagmamayari ang lungsod ng Haso. Nasaan ang lungsod ng mga palma? Lungsod ng mga palma? Dumako tayo sa Ikaraw. Akbuhin mo ako ng 34. Tatlo, tatakbo ka sa akin 34, tatlo, tatlo, apat, tatlo, sabi nito. At ang pangalan ay ang kapatagan sa lambak ng mga puno ng palma na kasing tigras ng Zoar. Alin ang pinakamatandang lungsod ng ama palma? Hindi, Jericho. Okay? Ang hangganan ng Jericho ang una. Jericho? Ano ba ang kahalagahan ng Jericho? Ang Jericho ang unang pasukan. Ito na yun. Sinabi sa kanila ng Diyos na panatilihin ito bilang isang di malilimutang lugar. Kaya huwag kang magtayo ng isa pang lungsod. Kung gagawin mo, huhusgahan ang unang hapos ng mga palad mo, di ba? Kaya sinabi ng Diyos, iwan mo itong guho para maalala nyo lahat yan. Ang lungsod ang pasukan na kumakatawan at nagpapaalala sa iyo ng dakilang larawan na ibinigay sa iyo ng Diyos. At pagkatapos ng Jericho, o bago ang Jericho, winasak ni Japhet ang Amalek at dumating sa Jericho. Ngayon ay ibinabalik nilang Amanheta at pagpapanumbalik ng karakter. Lahat ng malalaking pagkatalo na naranasan natin. Alam mo, nung una kong nakilala si Jesus, tinalikuran ko na ang aking masamang bisyo. Natalo ko ang aking pagiging makasalanan. Pero bumabalik lahat ng mga yon, di ba? Ugmay ng ating buhay. Gusto ko lang itanong kung may mga problema ka ba sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Hindi ako maniniwala sa iyo kung sasabihin mong wala akong problema. Lahat tayo ay may mga problema. Minsan, may mga taong lumalapit sa mga pastor at ang ilan naman ay lumalapit sa mga doktor para sa kanilang mga pisikal na problema o problema sa kalusugan. Ngunit kadalasan, higit pa sa iyong iniisip, gusto nilang ayusin ng pastor o ng doktor ang kasalukuyang problema nang walang pagsasabi ng mali. O baka ikaw ang sanhi ng problema. Guro, malakas ang linya oh. Maaari mo bang ilagay ito para sa akin? Siyempre. Pero pagkatapos ay pupunta ka sa pinag-umulan ng problema. Teka, hindi na natin kailangan pag-usapan yan. Hindi ko sinusubukang maging mausisa ha. At isipin mo, pumunta ka sa isang doktor. Doktor, mayroon akong problema sa silig. Sabi ng doktor, sige, kung kapag hindi mo gusto ang doktor na iyon. May panahon na madalas akong magpatingin sa isang chiropractor at muli akong nag-alinlangan. Naging hindi ako sigurado dahil madalas nakakaramdam ako ng pananakit ng ibabang bahagi ng likod. At maraming beses akong pumupunta at gusto kong saktan nila ako.
Kaya pinapatay nito ang unit at sinimulan kong ikonekta muli para hindi ko na ulit maranasan ang peak na yon. Kung ikaw ay nagkaroon ng problema sa pananakit ng likod, gaano katagal kaya iyong tatagal? Igalaw mo ang iyong likod at palakasin ang iyong likod. Magandang pakiramdam mo. Gaano katagal yan? Siguro isang araw o kaya isang linggo lang. At bumabalik ang parehong problema. Kaya sabi ng chiropractor ko, kailangan mong ayusin ang lifestyle mo. Itigil ang pag-upo ng masyadong matagal sa harap ng iyong computer at kapag nakaupo ka, kailangan mong baguhin ang iyong postura. Hindi ko nagustuhan iyon, Dr. Ara. Kaya pumunta ako sa isa pa. Inayos niya ang problema ko. Sabi ng doktor, kailangan mong baguhin ang iyong postura. Kapag nakatayo ka, kapag nakaupo ka, napunta sa iba at hindi kailanman naayos. Hanggang sa napagtanto ko, naku, baka tama ang mga doktor na iyon. Kailangan kong maabot ang pamantayan ng buhay ko. Kapag sinabihan ka ng mga doktor o ng pastor, kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip habang nanonood ng pelikula. Sa mismong paraan ng pamumuhay mo, saka mo lang sila sisimulang hindi magustuhan. Mahal ko pa rin ang doktor. Magsisimula kang mag-isip, baka dapat akong pumunta sa ibang ambasador o ibang doktor. Ayaw natin kapag kailangang magbago ang ating pamantayan. Kapag ang ating mga ugat, kapag tayo ay nakakamit, kapag sinusubukan ng Diyos na makaabot hanggang sa mga ugat. Kaya ayaw nating baguhin ang ating mga pamamaraan, ngunit gusto pa rin nating malutas ang problema. At iyon ay nagiging paulit-ulit, at pagkatapos lang paulit-ulit, hindi na ito gumagana. At kapag naayos ko na ang problemang ito, maayos na ang binti ko, pero may isa pang bahagi ng likod ko na nagsisimulang sumakit. Okay? Mahalaga ang kaligtasan. Hindi ito ang sanhi ng problema. May susunod na problema pagkatapos kong ayusin ito. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Iyan ang pinagdaanan ng mga tao sa Israel noong panahon ng mga hukom. Kaya nga gusto nilang lagyan ng dibdib ang binte o ang likod ko. Hindi baol, pero alam mo yung mga yon? Ano ang tawag sa mga yon? Mga kulot na bagay? Alam mo? Mga idim? At kapag nasa karera na ako, hindi ako nasasaktan kahit na napaka hindi komportable. Pero kapag natapos na ang karera, pagkatapos ng halos isang linggo, nasasaktan na naman ako. Bakit? At ang karerang iyon ay parang mga hurado. Kapag ipinadala ng Diyos ang mga hukom at binagsak sila, ayos lang sila. Pero kapag wala na o namatay na ang mga hukom, nasasaktan na naman sila at lasing na naman sa mga problema. At ano kaya ang mangyayari? Ang mga pangungulit, paghatol, at parusa mula sa Diyos ay nagiging mas paulit-ulit at mas madalas. Pero ang problema talaga, at ang tanong ko, ano nga ba talaga ang problema? Patuloy nilang inaangkin at nilinlang ang kanilang mga sarili na sila'y nagbayad na dahil tumawag sila sa Panginoon, dahil nag-alay sila ng mga handog sa Panginoon. Gayunpaman, kasabay nito, sa palagay ko, ito ang ikatlong linggo na binabanggit ko ito, sinamba nila si Baal at si Asherah. Hindi nila inangke na sumasamba sila kina Baal at Asherah, ngunit sa kaibuturan ng kanilang isipan, naniniwala sila sa mga ito. Sunundan nila ang kultura ng kanilang mga nakagawian. Bakit ka maniniwala kay Baal at Asherah? Sa ngayon, sa palagay mo ba ay umiiral pa rin ang Baal at Asherah sa ating kultura? Sa anong mga paraan? Anong kanilang bagong pangalan? Labanan at Astra? Anong ibinibigay ni Ma? Kaya ang ganda nila Batel at Azura ay pera, pera. Kaya bakit tayo o bakit sinasamba ng mga tao ang Valley National? Anong mangyayari kapag nakakaranas ka ng karahasan? Kaya sinusunod ng mga Kristiyano ang ibang sagot.
Hindi sila naniniwala. Sinasabi nilang hindi sila naniniwala sa mga ito. Hindi pala. Pero kaya isa sa mga chiropractor ko na sumama sa akin sa sementeryo ay mas matanda sa akin. Ngunit gaya ng maaari mong asahan, siya ay kasalukuyan ding nagtatrabaho at nagbabalik loob bilang isa sa mga senior masters pagdating sa pag-aayos. Pero siya mismo ang nagsabi sa akin, kailangan mong isipin ang grabidad. Kayang-kaya kang hilahin ng grabidad. Ngunit ang ating gulugod ay dinisenyo ng Diyos sa paraang ito. Tulad ng isang spring, ay komportableng makakayanan ang gulugod na hugis S. Pero kung patuloy kang yumuko, ang hugis S ay magiging tuwid na hugis o parang hugis V na sa gitna ng grabidad at mga pagyanig, patuloy itong nasasaktan. Wala na ang bukal at parang lupa na lang. At ang likod mo ay nanginginig tuwing tatakbo o uupo ka, kahit ano pa ang gawin mo. At kaya ka nasasaktan. Kailangan mong isipin ang tungkol sa grabidad. Hinihila ka nito pamaba. Kaya kailangan mong pagsikapan ang sarili mo para makabangon muli. Sa ganong paraan, hindi sasakit ang likod mo. At malaking tulong iyon para patuloy akong mag-isip at baguhin ang aking tindig. Kahit hindi pa rin maganda ang postura ko, mas maayos na ito kumpara noon. At wala na akong gaanong maluwag na damit. O halos, alam mo na, halos maubos na. Pati na rin ang ating spiritual na buhay. May dalawang polar, dalawang gilid na humihila sa atin. At kung ang grabidad ay pababa, kung masasabi nating ito ay isang makamundong hatak, isang espiritual na hatak pataas na mas malakas. Sa tingin ko, itong natural na revelasyon, alam mo na, tayo, ang grabidad ngayon, ang hatak nito ay mas malakas, kaya nga narito pa rin tayo sa mundong ito. Naglalakad tayo sa mundong ito. Ano ang mangyayari kung mas malakas ang hatak mula sa pataas? Tayong lahat ay nagiging Elias o Enoch. Yan ang pinag-uusapan natin sa espiritual na aspeto. Kung ang espiritual na hatak ay mas mataas at mas malakas, tayo ay mahihila pababa ng bigat ng makasalanang mundong ito. Kaya mayroon tayong Diyos at mayroon tayong Diyos sa astral. Aling hatak ang mas malakalas? Sadya nating sinasabi na ang Diyos ay mas malakas at kailangan nating lumapit sa Diyos. Kailangan nating magtuon sa mga espiritual na bagay. Pero parang goma. Kung isa lang ang ibubuhos mo, babalik, diretso sa kabilang panig. Yan ang ating mga sarili. Yan tayo. At maraming beses, pinag-uusapan ko ang bawat isa sa atin, kasama na ang aking sarili. Minsan, ang pera o isang wastong instrumento ay sinusubukang makipagkompetensya sa Diyos at sinusubukang makalamang o mas mataas kaysa sa Diyos. Sa buhay ko, maraming beses na pinaglilingkuran natin ang Diyos at ang pera ng sabay, sa dahilan na ang pera ay isang bagay na kailangan natin sa ating buhay. Siyempre, isa itong bagay na kailangan natin. Pero alam mo at maaari mong subukan ang iyong sarili tungkol dito sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili ng katulad na tanong na ito. Sinasabi nating kumikita tayo para saan? Para sa ating mga sarili. Para sa ating mga sarili, ganun na ba tayo katatak? Sinasabi nating kumikita tayo ng pera o gusto nating ibigay ito, gusto nating manalo sa loto, para saan? Para sa simbahan? Para sa kapakanan ng paggawa ng gawain ng Diyos? Tama? May narinig akong nagsabi, at totoo nga, kayo ang mga santo ng hangin. Para maparangalan mo ang Diyos sa ikapitong araw, di ba? Nagtatrabaho tayo upang ang ating buhay ay hindi maging kulang, upang komportable nating magawa ang gawain ng Diyos. Totoo? Totoo ba ito? Pwede mong itanong, pwede mo ring sagutin ang sarili mo. Pero ano ang dahilan?
na kadalasan ang mga tao ay nagiging madilim at nagugulo sa simbahan. Sinasabi nating tayo'y gumagawa para sa Diyos, lahat ng mayroon ako'y sa Diyos, ngunit kapag sinabi ng pastor, kumapit ka, ikaw ay nagiging madilim. Kapag ang simbahan ay nagtitipon, nagtatayo, nag-aalay, babalik siya. Alam mo ba kung tungkol saan ang karamihan sa mga talinghaga ni Jesus? Ang turo ni Jesus, tinuruan niya sila. Ang mayorya ay higit sa 50%. Masasabi ko pa ngang mahigit 3 kapat o 2 katlo ng mga turo ni Jesus ay tungkol sa pera. Bakit? Sabi ng Biblia, kung nasaan ang pera mo, nasaan ang puso mo? Nasa puso mo ang pera mo. Hindi literal na pera ang tinutukoy ni Jesus kung nasaan ito. Hindi naman niya sinusubukang kumita mula sa amin, pero ang sinasabi niya, nasaan ang pera mo? Sa lumang tipan, patuloy na sinasabi ng Diyos, ang mga taong ito ay sumamba kay Baal at kay Ashtaroth. Sabi ni Jesus sa bagong tipan, kayong mga tao, ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Alam mo, dahil tinatalakay natin ang paksang ito, mga ikapo, pasasalamat, mga handog sa pagtatayo, lahat ng mga handog na ito, ang mga mamamayan ng isang bansa ay may mga tungkulin bilang isang mamamayan. At isa na rito ang pagbabayad ng buwis. Minsan mga tungkulin sa militar o iba pang mga tungkulin. May 4 o 5 pangunahing tungkulin ng pananampalataya ang isang Kristiyano, lalo na sa anumang denominasyon at sa ating mga denominasyon. At mas mahirap ang pagtatago. Pero dumating na tayo sa dekada 80 kung saan napakasensitibo ng pag-usapan yan. May mga nagsasabi, may kinalaman daw yan sa lumang tipan. Hulaan mo kung ano la. Nagsalita si Jesus tungkol sa oras. Teka, si Jesus ay 2,000 taon. Nakalaan? Kung gayon, lahat ng sinabi ni Jesus ay walang saysay, hindi ba? Dahil ang pangalan niya ay 2,000 taon nang nakalilipas? O ngayon, dahil sa mga pangyayari, ang tulang inilapat. Ngunit ano nga ba ang naangkop mula sa Biblia? Diyos? Sabi, ibibigay ko sa'yo, siyam, at dalahan mo ako ng isang supot mula sa 10, at akin ang isang iyon. At kapag tayo, sabi ng ilan, sige, inaalis ko ang isa, 10, at hinahati ko iyon sa iba't ibang bahagi. Kaya ginagamit ko ang ikapo para magbigay ng handog sa susunod na mga tao, para bumili ng pagkain sa simbahan, para gastusin ito doon. At bahagi nito ay para sa handog sa pagtatayo. Hindi mo ginagamit ang pera ng Diyos para gawin yan. Pera namin ang gamitin mo para gawin yan. Mula sa siyam na bahagi, hindi mula sa iisang bahagi na dapat sana'y magkakaugnay. Hindi namin kontrolado at hindi namin pinapasyahan na gamitin ang bayad, ang oras, kung ano ang sa tingin namin ay mahirap. Yun ang mga bagay-bagay. Yun ang uri ng bagay na ginagawa ng mga taong gumagawa ng panulat ng mga simbahan. Tama sa sarili nilang paninin. Bakit? Sabi nila, uy, nagbibigay pa rin ako. Ano pang masama sa pagbibigay? Nagbibigay ako. Kung gayon, hindi iyon nasa tamang paraan, gaya ng sinabi ng Diyos. Isa pang bagay tungkol sa pagbibigay ng ikapo, lalo na sa ating pangunahing simbahan. Minsan, may mga taong nahuhulog sa mga aral na erehe. Mga taong inaakusahan ng iba't ibang bagay. At isa, ang pinakamahusay na paraan para malaman ay kung mali ang pagkakatype nila ng key. Madalas silang humihinto sa pagtatype kapag nasa tamang posisyon sila. Maraming beses, alam mo na, sa mga tuntunin ng paghirang o pag-oorde ng mga elder,
paghirang ng ating mga pinuno sa simbahan, lalo na ang mga pinuno ng iba't ibang departamento. Mulit kung hindi sila nagbibigay ng ikapo, hindi sila kwalipikado dahil hindi nila nagagampanan ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng trabaho at hindi lamang pagbibigay ng ikapo. Lahat ng mga bagay na ito, alam mo, sinasadya kong pag-usapan ito dahil sabi ko, subukan mo ang iyong sarili. Madilim na ba ang puso mo? Dahil hindi naman tungkol sa halagang paksang yan, sulit babasahin ng pera. Bakit? Balik pa sa panahon ng mamahukom. Bakit patuloy na bumabalik sa kanila ang tromang ito? Alam mo, sa ministeryo, sa ating buhay pananampalataya, napansin mo ba na ang ating mga problema at issue ay paulit-ulit na bumabalik? Gaano katagal? Ano ang saklaro? Gaano katagal bago bumalik ang parehong problema sa buhay mo? Hindi mo na ba uulitin yun kahit kailan? Hindi na ba maulit ang mga problema mo? Yung mga bagay na dati bumabagabag sa akin, akala ko aayusin ko na. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, babalik siya. Pagkalipas ng 1 taon, babalik siya. Gaano katagal ito Patuloy itong bumabalik? Bakit? Alam mo, parang masama na ugali ko to. Akala ko natanggal ko na. Akala ko nawala na sa akin ang pagchichismis tungkol sa ibang tao. Akala ko nawala na sa isip ko ang pagsisinungaling sa sarili ko ha. Akala ko naalis ko na ang ganito at ganyan. Pero pagkatapos ay babalik siya. Ang mga Israelita, para sa mga Israelita sa ilang, ay nagrereklamo, tama ba? Walang malinis at mahirap na pamumuhay? Bakit? Alam mo, hindi dahil wala silang testimonya, hindi dahil wala silang banal na sumpa. Ang pananampalataya, hindi dahil hindi sila naniniwala sa Diyos. Ngunit ito ay dahil ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagnanais na mapanalunan ang iyong buhay. Matapos mahati ang dagat na pula, nakakita ka na ba ng tubig na nahati ng ganito? Sa tingin mo ba, kung makikita mong nangyayari yan, maniniwala ka sa Diyos magpakailanman nang hindi siya kinakalaban? Ibig kong sabihin, pupunta ka sa dalampasigan, pupunta ka sa karagatan, sa dagat, at makikita mo ang dagat na humahati at maaari ka nang maglakad patawid. Kung meron kang karanasan, kung mararanasan mo yan, talagang gaganda ba talaga ang pananampalataya mo? Sa tingin mo ba? Paano naman ang mga Israelita? 3 araw lang ang itinagal nito hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Bakit? Dahil ba wala tayong mga kamangha-manghanga at kahangahangang karanasan, kaya tayo hinahayaan ng Diyos na pagdaanan? Ang Diyos nga, alam mo, sinasabi natin, wow, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay napakabuti. Pero pagkatapos ng ilang araw, ako'y nagrereklamo. Muli, bakit? Bakit sila nagsimulang magrekyalo? Muli, dahil ang kanilang base ay nakabatay sa nakakaintriga. Sa madaling salita, dahil kay mami o kung anuman, kapag nasa sitwasyon ka sa buhay, ano ang mas mahalaga? C. Ang pag-party o B. Ang pagkakaroon ng makakain ngayon o iyon? Ama, kung nakakita ka lang patay, mabuhay ka ulit. Mas mapapabuti ba niyan ang pananampalataya mo? Hindi kita nakita, pero hindi ako natutulog sa isa sa mga upuang iyan. Karamihan sa mga bagay ay nagbago na. At sa loob ng ilang panahon, hindi sila nagtatagal. Ngunit kahit iyon ay may petsa ng pag expire. May tendensya tayong makalimot.
Bakit nagbabago yun? Ang lahat ng mga hukom na ito noong panahon ng mga hukom, bawat hukom ay may mga kamangha-mangha at mahimalang patotoo kung saan wala silang ibang maipapaliwanag maliban sa dapat itong ang Diyos. Ngunit pagkatapos ay maaari na silang bumalik agad sa pagsamba sa Diyos mamaya. Bakit? Muli, dahil sa grabidad. Nandito tayo sa mundong ito, okay, okay? Nabuhay ang lalaking iyon, okay? Naniniwala ako diyan. Pero sa ngayon, wala pa akong makain. Wala, hindi komportable ang buhay ko. Oo, naniniwala akong nahati ang dagat. Naniniwala akong bumangon ng lalaking yon. Pero pagkatapos, hindi ganun kakomportable ang buhay ko na yun. Dahil yon sa kanilang mga pamantayan. Dahil sa kanilang espiritual na tindig, kaya patuloy na bumabalik ang kanilang sakit. Kaya patuloy na bumabalik ang kanilang pagiging makasalanan. Kaya kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ano ang aking pamantayan? Ano ang layunin ng buhay ko? Pareho ba ito sa sinasabi sa iyo ng mundo? Ang sinasabi sa akin ng mundo ay, sa panahon ngayon, ibig kong sabihin, noon pa man ay ganito na. Pero mahirap talagang makipagtalo laban sa mundong ito para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Dahil ang argumento mo ay nasa antas ng pagsisikap. Kaya sila, nawala ang lahat. Kaya, ano ang gagawin ng Diyos bilang sagot? Ito ang solusyon ng Diyos para sa kaninhar. Okay? Kaya't ipagdasal natin na bigyan din tayo ng Diyos ng solusyon. Anong solusyon ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng isang lalaking nagngangalang Ehud. Ang ibig sabihin ng Ehud ay pagkakaisa o pagkakaisa. Kaya naman nung nanay ko, siya ay mula sa lipi ni Benjamin. Ayon sa 1 Samuel 9, talata 21, tandaan ninyo, noong si Haring Saul ay napili na maging hari, siya ay napakamapagkumbaba noon. Sinabi niya, ako ay mula sa pinakamaliit sa mga tribo na siyang tribo ng Antioquia. Kaya ang lalaking ito, ang Antioquia, ay nagmula sa pinakamaliit na tribo. At may depekto siya sa katawan. Ano ang depekto? Isa siyang kaliwete. Meron bang kaliwete? Okay, hindi ko sinasabing may depensa ka. Dito, sa kontekstong ito, kapag sinabi niyang kaliwete siya, nangangahulugan itong natuyo ang kanyang kanang kamay o hindi opsyonal ang kanang kamay. Kaya hindi niya magamit ang kanang kamay niya. Kaya naman, bilang default, kailangan niyang gamitin ang kaliwang kamay niya. Ngayon, kung ililigtas ng Diyos ang mga taong ito, ang mga Israelita, mula sa dalawang bansa, ang Moab, Ammon at Amalek, at gaano katagal? 18 taon silang nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Kung ililigtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa 18 taong pamamahala ng tatlong bansa, anong uri ng tao sa palagay mo ang dapat niyang ipadala? Isang tulad ni Thor, Captain America, ewan ko ba, isang taong, alam mo, matalino sa estratehiya, may talento sa diplomasya, at may karanasan sa militar. Pero ito ay isang maliit at maliit na tao na hindi magamit ang kanyang kanang kamay. Guni-gunihin ang isang lalaki ngayon na gumagamit ng pulang kamay at nandito na sa inyong bansa na may pulang kamay simula pa noong 1868. Mula sa pinakamaliit, pinakawalang kwentang tribo. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Kaya't magpapatuloy tayo sa pagbabasa mula sa talata 16. Sabihin mo sa akin, versikulo 15, ngunit nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, ay dumaing sila sa Panginoon. Nagbangon ang Panginoon ng isang tagapagligtas. Ayan ang sinabi ng Diyos sa atin, isang tagapagligtas. Para sa kanila, si Amun na anak ni Gera, ang Ben-Sabot, isang kaliwete, at ang mga anak ni Israel ay pinadalhan niya ng tributo kay Eglon, ang hari ng Moab. At gagawa siya ng isang espada na may dalawang talim.
na isang siko ang haba. Gaano kahaba ang isang kubit? Mula rito? Mula sa dulo ng daliri ko hanggang sa siko ko, mga 45 metro sentimetro. Okay, kaya naglagay siya ng ganitong kahaba na punyal. Okay, itinali ito sa ilalim ng kanyang hita at tinakpan ito ng kanyang damit. Ngayon ay maaari mo nang gamitin ang iyong imahinasyon o ang iyong mga karanasan sa pelikula. Okay, isipin mo ang ginawa ng espiya. Hindi maaaring gamitin ng kanang kamay ang kaliwang kamay. Naglagay ang lalaki ng mahabong espada sa dalawang talim na may haba na isang siko at isinuot niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang hapas. Uy, bakit mo naman isusulat yan? Kaliwete siya. Inabot niya ang handog kay Eklon, hari ng Moab. Ngayon, ang Eklon ay isang Batman. Maiisip mo ba ang isang lalaking Tama. Naisip mo ba ito? Ang Israel ay napakasama o napakamakasalanan o napakatanga, kaya't sila ay pinamumunuan ng hindi aktibong masamang taong ito. At hindi mo man lang maramdaman na ayaw mo yun. Ang masamang taong ito ay kumakatawan. Ang pinagmumula ng problemang pinagdadaanan natin ngayon. Isipin mo yan. At ang Diyos ay nagpapadala ng isang kaliwete na lalaki para sirain ito. Bakit hindi na lang mas maganda? Bakit hindi? May mas mahusay pa. Bakit hindi, Thor? Kaya iniabot niya ang parangal kay Emran Filomar. Ngayon, si Emran ay isang napakatabang lalaki. Umuwi siya pagkatapos niyang maihandog ang handog at sa kanya pinauwi ang mga taong may dalang handog. Kaya siguro sumama siya kasama ang mga taong may dalang tributo. At napansin ko na nagbibigay siya ng mga pagpupugay. Hindi naman ganun ka-proud you. Hindi ito isang tamang bagay. Nagbibigay siya ng pagpupugay, pumapasok siya na parang isang maliit na seremonya, nagbibigay ng pagpupugay. At pagkatapos, ang mahigit siyam na puhare mismo ay tumalikod mula sa mga Diyos-Diyosa na nasa Bilgal at nagsabi, mayroon akong isang lihim na mensahe para sa inyong hari. Kaya lalabas siya kasama ng mga magdadala ng tributo. At pagkatapos ay bumalik ako at sinabing, sawang-sawa na ako. May kakaiba rito, ang simoy ng hangin sa umaga. Anong gagawin mo kung ikaw ay isang teenager? Kung gusto ko, ngayong linggo, kapag pupunta tayo sa Pilipinas, gusto mo bang maging masaya sa opisina ko at sabihing, pasensya na, pasensya na. May nangyari ba habang wala ako? Ako ay humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Nagpapaisip sa'yo, kaya pinalis ng hari ang ibang mga tawa. At sinabi niya, tumahimik kayo. Naku, makinig ka. Iniisip mo, ang hari ay iniisip ni Eglon, ito ay isang bagay na espesyal. Iba yan. At lahat ng mga dumalo sa kanya ay umalis sa kanya. Lumapit si Eglon sa kanya habang siya'y nakaupong mag-isa. Dahil isa itong sekreto na kailangan niyang manatiling tahimik, hindi niya pinapayagang may lumapit sa kanya. At pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang upuan at inunat ang kanyang kaliwang kamay, kinuha ang espada mula sa kanyang kanang hita at isinaksak ito sa kanyang tiyan. Hulaan mo kung ano ang mangyari. Oo, pakitawagan ng Eunice. Mga bata! Ito ay isang, ito, mga hukom. Bawat episode ay may ganito. Parang at kung mayroon mang nakarinig na tungkol sa industriya ng pelikula o drama, ito ay tungkol sa mga material na tungkol sa laro. Bawat kabanata sa episode na yon. Sa Team Family pa lang, pumasok na rin ang Hendo, kasunod ng Blade. Anong nangyari?
nakakulong ng mga kama. At ang kama ng kababalay, ang tiyan, ang pranela ng tiyan ang tumakip dito. Talaga? Sila ang gumawa ng daan, ng hawakan. Pagkatapos, naglagari mula sa kanyang tiyan at saka kinuha ang talim dahil hindi niya binunot ang espada mula sa kanyang tiyan. Malamang sa lalaking ito, hindi ko alam kung gaano siya kalakas, pero pinilit niya pa rin pumasok. Eto na sila. Nag-aalab ang aming loob. Naipit namin siya sa isang laro. Oo, gawin mo iyan. Pero ang larong iyan ay hindi lamang ito labis na pagtutuon ng pansin. Ang tinutukoy ko ay ang lalaking ito, hindi niya gagawin. At ngayon, labas na reviews, patay na siya. Gustong gusto niya ang kakayahan, ang lakas upang mapanatili ang kanyang balanse. Tama? Kima, pagkatapos ay lumabas ang lahat sa pasilyo, kundi sa isang pasilyo at isinara ang mga pinto ng silid sa bubungan sa likuran niya. Kaya inabot niya ang likurang daan at nilak ang mga ito. At nang siya'y makalabas, ang kanyang mga lingkod ay dumating at tumingin at narito, ang mga pinto ng silid sa itaas ay nakakandado. At sabi nila, pinagsasama-sama lang niya ulit ang sarili niya sa buong silid. Siguro, may maliit na laro ang kama sa loob ng kwartong ito. At nakalaki po ha. Kaya sinabi nila na ang hari ay ginagawa ang kanyang negosyo, pumupunta sa korte at nagpapakawala ng trabaho. Maaring iniisip mo, nako, baka akala nila ay nagpapahinga siya. Pero sa orihinal na wika, para pala itong pagdumi niya. Maghintay sila hanggang sa sila ay nabalisa. Literal na nangangahulugang naging sila hanggang sa sila ay nahihiya. Pero subukan mo muna. Nararamdaman mo ba talaga ng maigi kung ano ang tila narito sa loob nito? Hanggang sa makapasok sila sa lugar. Narito, nabigla sila. Masdan, hindi niya binuksan ang mga pinto ng silid. Kaya kinuha nila ang susi at binuksan ang mga ito. At narito, ang kanilang Panginoon ay nakabulagta sa sahig, patay. Ngayon, nakataka si Emo habang sila ay walang kabuluhan at dumaan siya sa mga Diyos-Diyosan at tumakas patungo kay Sarah. Nangyari nga, pagdating niya, hinipan niya ang trumpeta sa maburol na lupain ng Ephraim at ang mga anak ng kanyang sanglibutan ay sumama sa kanya mula sa maburol na lupain. At siya ay nasa harap nila at sinabi niya sa kanila, habulin ninyo sila. Binigyan ng Panginoon ang iyong mga kaaway na lumakad sa pamamagitan ng kanyang panloob na pag-ibig. Higit na iniibig sila ng kanyang panloob na mga kamay. Kaya't sila'y sumunod sa kanya at sinakop ang mga tawiran ng Jordan sa tapat ng Moab at hindi nila pinayagang tumawid doon ang sinuman. Nang panahong iyon, nakapatay siya ng halos 10,000 Moabita, pawang mga tulisan at mga uwak, at walang nakatakas. Kaya't ang Moab ay nasakop at inilagay sa ilalim ng kamay ng Israel at ang lupain ay naging tahimik. Sa loob ng 80 taon, bueno, 80 taon, 40 taon na ngayon, 80 taon. Bakit hindi kaya? Ha? Malalaman mo ba? Isipin mo, biyaya ng Diyos ang magtagumpay sa isang bansa, di ba? Sino magsasabing, ha? Noon pa man, ikaw at ako. Bakit hindi niya magawa iyon? Magpatuloy sa kung saan siya ginagamot at pagkatapos ay palihim na kukuha ng espada at alam mo na, ipasok ang espadang iyon sa kanya. Bakit ganoon? Natatandaan mo ba, isang lalaking mahilig sa osprey? Nagtanong kung malamang na hindi na matiis ni Bradley ang apaw ang simbahan niya. Tama ba? Bakit hindi na lang siguro maging mas gwapo, o mas matalino, o mas matangkad, o mas higit pa ang pastor? Kahit ano, bakit kailangang kaliwete ang lalaking iyon? Alam mo ba, sa ganitong sitwasyon, alam mo na, duwag na paraan. Gaano kaya kaganda kung ang bawat miyembro ng simbahan o lahat ng gumagawa ng gawain ni Juan ay mas matalino kaysa sa lahat ng ibang tao?
o mas gwapo o mas maganda kaysa sa ibang tao? Mas makakapagtalo ba na maayos? At mas malaki ang pera kaysa sa ibang tao? Kung meron kang mas malawak na mga kaisipan kaysa sa ibang tao, kung gayon ay mas madali kang mangaral. Pero bakit? Hindi naman gano'n, 'di ba? Ito ba? Hindi gano'n ang kaso. Bakit? Anong sinasabi ng Diyos? Tingnan natin ang isa pa. Isang taludtod lang ang siyang kara, salamat sa Diyos. Hanggang sa muli, hawakan ng mabuti. Bersikulo 31. Tinamaan ng WHO ang 600 Philistines gamit ang isang OX code. Ano ang isang OX code? Isang akpa? Ngayon, ito na ang Torah. Pero hindi siya isang tao. Hindi siya isang tao. Isa lamang siyang baka. Ano sa tingin mo siya? Anong trabaho niya noon? Marahil isang pastol o magsasaka. Isang karaniwang tao. Ang mga haring ito ay kilala bilang matatapang at malalakas na mandirigma. Maiisip mo ba ang isang lalaking walang espada, walang baril, o kahit orasan? Halos imposible naman, di ba? Gamit ang isang patpat, maaari kang magkaroon ng 600 na susi ng pulisya. Imposible to. Anong sinusubukan sabihin ng Diyos sa pamamagitan nila Daniel at John Carpenter? Sinasabi ng Diyos, napakatanga ninyo. Kaya, hindi ko dapat ito sabihin ng ganito kahaba. Dahil, pinabumunuan tayo ng mga hangal na ito sa loob ng 80 taon kung kailan kayang talunin siya ng isang maliit at kaliwete sa isang iglap lang. Ginawa kang kabilang sa mga Pilisteo ng maliit at karaniwang lalaking ito na may ahas na kayang talunin ang 600 sa kanila. Sinasabi sa atin ng Diyos, wala lang ang problema mo. Hindi problema mo yan. Hindi galing sa leeg mo ang sakit ng leeg mo. Hindi problema ang problema mo. Ang problema ay nagtitiwala ka sa ibang bagay at nagrereklamo laban sa Diyos. Nasaan ang pamantaya mo? Nasaan ang iyong tindig ng pananampalataya? Ang sakit ng likod mo, tapos ngayon nagrereklamo ka pa na masakit ang leeg mo? Hindi. Ituwid mo muna ang likod mo. Ituwid ang iyong postura. Ayusin mo ang iyong pang-araw-araw na buhay, ang iyong mga espiritual na tungkulin bilang mga banal ng Diyos, at palakasin muna ang iyong loob. Pagkatapos ay makukuha natin kung ano ang mangyayari sa problema. Pinili ng Diyos ang lalaking kaliwete, isang lalaking pilay sa kanang kamay para ipakita sa kanila ang isang bagay. Pinili ng Diyos ang isang maliit at karaniwang tao, napakabastos, para ipakita iyon sa kanila. At ang mga zombie, sila ay inilagay sa mga kamay ng Diyos. Maliit lang ang patpat, pero depende kung sino ang may hawak. Hindi si Shankar mismo iyon, literal. Ang Diyos ang may hawak ng tungkod para sa kanya. Isang Himalayan. Hindi yun isang mahina at kaliwete na lalaki, kundi ang Diyos. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, kapag may kaugnayan ka sa Diyos, kapag ang iyong mga pamantayan ay naitakda ng tama, kung magkagayon, ang problemang matagal nang bumabagabag sa akin sa nakalipas na 80 taon ay mawawala rin sa akin. Naniniwala ka ba dyan? Simulan natin ang unang mga taga-Korinto, Kabanata 1, mga talata 27 at 28. Unang mga taga-Korinto, Kabanata 1, 27 at 28, ito. Sabi, ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan ng sanlibutan upang hiyayin ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas at ang mga hamak na bagay ng sanlibutan. At pinili ng Diyos na hinamak at ng Diyos na hinamak ang mga bagay na wala upang siya'y makilala sa pamamagitan ng mga bagay na isa. Then,
Ikalawang Korinto, Kabanata 4, mga bersikulo 9 at 10. Ikalawang Korinto, Kabanata 12, bersikulo 9 at 10. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na para sa'yo. Ang iyong kapangyarihan ay lubos na nasasapuso sa kahinaan ng may kagalakan. Kaya nga, mas mabuting ipagmalaki ko ang aking mga kahinaan upang matawag kayo ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga, ako'y kontento na sa mga kahinaan, sa mga panlalait, sa mga kagipitan, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan. Sinasabi ko, o kung ako'y naggalit, ako'y malakas. Hindi tayo ang mga end user na pinili ng Diyos sa isang diwa. Parang kalahati pa lang tayo ng nararating. Hindi. Ang ating katalinuhan ay maaaring 50%. Maaaring hindi natin magamit ang ating kanang kamay. Ngunit pinili tayo ng Diyos, ang mahihina. Tayo ay nasa physical na kondisyon, spiritual na kondisyon at kalusugan ay 50% lamang o mas mababa pa. Ngunit, pinili tayo ng Diyos upang magligtas. Bro B, kasabay nito, tayo ang magkaali. Pero kapag tayo lang mag-isa ang gumawa nito, hinding-hindi natin ito magagawa. Kapag ang kamay ng Diyos ay nasa atin, tayo ay magiging mas malakas kaysa sa malalakas. Tayo'y mga maliliit na patpat na itinapon na lamang. Ngunit kapag hinawakan ng Diyos ang tumpod, baka maayos naman ang itsura natin. Maaring magmukha tayong wala lang. Maaring mahirap, ngunit magtiwala tayo sa kanyang salita. Ako'y kontento na sa mga kahinaan, sa mga panlalait, sa mga kagipitan, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan. Para kanino? Alang-alang kay Kristo sapagkat kapag ako ay mahina, ako ay malakas. Huwag tayong sumuko eh. Hindi sumuko si David, hindi sumuko si Checkard. Huwag tayong sumuko. Dahil sa mga pangkalahatang problema na tila malalaki, ngunit sa Diyos, may iba't ibang problema tayo. May problema ba tayo? Nagtanong na ako kanina sa umpisa. May mga problema tayo, mga problemang yan. Huwag tayong mag-focus sa mga problemang yan. Mag-focus tayo sa problemang mabilis na makakaalis ng mga problema. Mahal na Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa pagtuturo sa amin kung paano naging ama sina Andrew at Samson. Katulad lang din natin sila. Hindi kami mga superhero, hindi kami ganong katalino o mayaman o ano paman. Sa halip, kami ay mahina. Hindi tayo sapat na matalino, minsan hindi tayo sapat na malusog, hindi tayo sapat na mayaman. Pero Ama, kahit papaano o ganun nga, gusto naming maging handa para sa inyo upang ang inyong kamay, ang inyong sandata ay makahawak sa amin kahit na maaaring kaliwete kami. Kung ang kanang kamay mo ay hahawak din sa kaliwang kamay ko at gagamitin ito, tayo ay magiging kanang kamay mo. Kaya Ama, iligtas mo kami sa aming mga problema at problema. Ginugulo nila tayo sa nakalipas na 8 taon, 8 taon, 20 taon, Ama, o higit pa. Pero naniniwala kami na kapag nagdesisyon kayong iligtas kami mula sa problemang iyan, matatapos din namin ito sa amin. Kaya Ama, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming maligtas. Ama, may mga bagay na bumababagab sa amin na nagpapadilim sa amin. Mga pag-uusig at pangiinsulto, iba't ibang bagay na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ama, alisin mo po sa amin yan at tulungan mo kaming sambahin ka ng may masayang puso at magpasalamat sa iyo. Nais naming itaas ang aming mga pangalan sa iyo sa pamamagitan ng handog na ito ngayon. Dalangin namin na matanggap mo at luwalhatiin ang iyong pangalan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.